Thank you for bringing me here. I couldn't forget Kim's words and the way he planted a kiss on my cheek. Although, alam kong parte lang yun ng pagpapanggap, still, his actions made my heart leap. Hanggang ngayon, laman pa rin ng aking utak ang kaganapang iyon. Napapikit ako ng mariin at tinampalang aking noo. Hindi ako pwedeng magpadala sa kanyang mga salita at kilos na pawang pagpapanggap lamang. Kumuha ako ng baso at nagsali ng tubig. Nakauwi na kami and we had a lot of fun, especially Kim. Halata talaga ang saya sa kanyang mukha. Well, maganda naman talaga rito sa Bohol at may mga magagandang pasyalan din. Hindi nakapagtatakang tuwang-tuwa siya. Isa pa, I think this is his first time to experience a real vacation. Yung tipong talagang gagala siya. Ate, tawag ka ni Kuya Kim. Uminom muna ako ng tubig at nilagay ang baso sa sink bago hinap si Kim. I gave her a skeptical look. Bakit naman ako tinawag ni Kim? Anong kailangan niya sa akin? Nasaan si kuya mo? Tanong ko na lang. Tinuro niya naman ang terrace. Hinugasan ko muna ang pinag-inuman ko bago nagtungo roon. Ano naman kaya ang pag-uusapan namin? Nakita ko siyang nakaupo sa kawayang upuan habang nakatingala. Nakatingin siya sa mga bituin at nililipad ng preskong hangin ng kanyang buhok. Kim looked so peaceful. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Bumuga ako ng hangin nang maramdaman ang pagtambol ng aking puso. I should stop this love before it kills me. Nox! Ipinilig ko ang aking ulo at pilit ibinaglit sa aking isipan ng puso kong kumakarera. I cleared my throat. Kim turned to me. Tinawag mo raw ako? I asked him. Nanatili akong nakatayo. I don't know where to sit. Should I sit beside him? Pero baka magalit siya. Kainis pa naman tong kumag na to. He tapped the space beside him. Hindi ko na itago ang aking gulat. Does he really want me to sit beside him? Hindi nga niya ako gustong makasabay sa pagkain. And then this? Seryoso, tinubuan yata siya ng 3 itlog. Come here, Sophie. Wika niya nang mapansing nakatayo pa rin ako. Sinunod ko na lang ang kanyang sinabi. I made sure there's a space between us at kahit na ganun, ramdam ko pa rin siya. I can still feel his warmth. Shucks, iba na yata yung epekto ni Kim sa akin, putik. For a minute walang nagsalita sa amin. Nanatili pa rin siyang nakatingala. Wala pa rin akong ideya kung bakit niya ako pinapunta rito. Ano, magrereklamo ba siya? Gusto niya na bang umuwi? Di umuwi siyang mag-isa. Thank you. Natigilan ako nang marinig ang kanyang sinabi. Okay, that was unexpected. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Why is he thanking me? Para namang nabasa niya ang nasa isip ko dahil pinagpatuloy niya ang pagsalita. I realize it's really good to explore some places. Every time I go to business trips, I always stay in the hotel. Hindi ako lumalabas. I thought it's a waste of time, pero hindi pala. Mahabang wika niya. Nanatili lang akong tahimik. Si Kim ba talaga tong katabi ko? Ba't ibang tao yata? Ngayon lang ata kami nagkaroon ng matinong pag-uusap. Iniisip ko kung anong sasabihin ko. You should take some rest, you know? Hindi lang naman kasi ang paghihilatang definition ng rest. Exploring places makes you see the wonders of the Creator's creation. Some also sees it as a way to find themselves. I replied. Sa gilid ng aking mata, kita kong umangat ang isang sulok ng kanyang mga labi. Mahina siyang nagpatango-tango. You're right. When I will be free from this marriage, I'll find a woman to love and explore places with her and our children. May namuo na bikig sa aking lalamunan nang marinig ang kanyang sinabi. My heart clenched in pain and tears threatened to swell in the corners of my eyes. Kainis. Hindi naman masakit. Hindi talaga. Para lang akong kinagat ng dinosaur. Hindi na ako nakaimik sa kanyang sinabi. Kita kong lumingon siya sa akin. Napapikit ako at hinanda ang aking sarili sa mga susunod niyang salita. Mga salitang alam kong magdudulot na naman sa akin ng matinding sakit. Sophie, after 6 months, can we file an annulment? And my heart crashed. I sighed. Kinagat ko ang aking pangibabang labi nang maramdaman ang panginginig nito. Kaya ba siya bumait sa akin ngayon upang hilingin ito? If you're really not what I think you are, surely you will agree to my plan. He went on. So sa ganitong paraan niya mapatutunayan na hindi nga kayamanan nila ang habol ko. Kinurot ko ang aking braso. Pilit inilipat doon ang sakit. Pinakawalan ko ng dahan-dahan ang hangin sa aking dibdib. Pero mabuti nga yun, di ba? Kasi sa totoo lang ako ang kawawa kapag nagtagal ito. Ano naman ang grounds natin?
Sasabihin ko na lang kaya na baog ka? Tumaas ang kanyang kilay nang marinig ang aking sinabi. Umangat ang sulok ng kanyang mga labi at nanguuyam siyang ngumiti sa akin. Or I could also say that you're having an affair with Jessie. Napairap ako nang marinig ang kanyang sinabi. Hindi pa ba talaga siya tumitigil dyan? You clearly know that Jessie and I are not committed to each other, Kim. Seryoso kong saad. Para namang naiintindihan niya ang sinabi ko dahil tumangu-tango siya. Gusto kong isumbat sa kanya kung gaano niya ako nasaktan dahil lang sa assumption niya na yon. Right. Let's just say you're going crazy. So you need to be put inside mental facility for a year or so. Napahawak ako sa kanyang dibdib nang marinig ang kanyang sinabi. Loko ba siya? At may balak pa siyang ikulong ako sa mental facility? Hinampas ko ang kanyang braso. Kainis ka? Kung ikaw kaya ganyanin ko. Mukhang ikaw ang dapat mailagay sa mental facility eh. May balak ka pang ikulong ako ha? Bahala ka? Napanguso ako. He chuckled na para bang naaaliw sa akin. Napasimangot naman ako. What? Anong akala niya? Nagbibiro ako? Siya talaga ang dapat ma-mental dahil sa kitid ng utak niya. Let's talk about this soon kapag may naisip na tayong possible grounds. For now, let's eat. Nagluluto ng tinolang manok mama. He said mama so naturally. Parang binalot ng init ang aking puso at nakalimutan ko ang aking inis para sa kanya dahil sa mga sinabi niyang grounds against me. Talagang nakakasabay siya sa pamilya ko at gustong-gusto naman siya ng pamilya ko. Ang sarap pakinggan kapag sinasabi niyang mama. Nauna na siyang tumayo at sinundan ko naman siya. Saktong-sakto rin dahil nang makapasok kami sa bahay, ay narinig ko ang pagtawag ni mama sa akin. Naaamoy ko na ang aroma ng tinolang manok, making my stomach growl in hunger. Pupunta na sana kami sa kusina nang may kumatok. Kumunot ang aking noo. Sino naman kaya ang pupunta rito sa amin sa oras na ito? Ako na ate! Nagmamadaling sabi ni Chin at saka binuksan ng pinto. Kumunot ang aking noo nang makita ang isang lalaki na may gray highlights ang buhok at nakasuot ng puting polo shirt at khaki shorts. Sino naman kaya ito? Bakit pamilyar? Napatingin siya sa akin at kita ko ang paglawak ng kanyang ngiti. Kumikinang ang kanyang mga singkit na mata dahil sa tuwa. Kilala ba ako nito? Kuya Paco! Sigaw ni China ikinalaki ng aking mga mata. Shucks, si Paco pala. Ang kababata ko. Umusbong ang tuwa sa aking puso. Mabilis ko siyang nilapitan at sinundot sa tagiliran. Hindi makapaniwala na nandito na siya ngayon sa aking harapan. Matagal din kaming hindi nagkita dahil lumipat sila sa Negros. Ayun, nawalan kami ng communication dahil mga bata pa kami noon at hindi pa usong internet at messenger. 2 buwan lang ang agwat namin. Agad niya akong kinulong sa isang mahigpit na yakap na ginantihan ko naman. Hinampas ko siya sa likod. Ang tagal na rin, loko. Natatawang sabi ko sa kanya. Bumitaw naman kami sa isa't isa. Paco, ikaw na ba yan? Diyos ko, ang laki mo na! Sabi ni mama at lumapit sa amin. Ginulo naman niya ang buhok ni Paco. Nagmano naman si Paco kay mama. Magandang gabi po tita. Nang marinig kong dumating din si Sophie, agad akong napatakbo rito eh. Natawa naman kami sa kanyang sinabi. Kakauwi mo lang din? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya sa akin at kita kong lumampas ang kanyang tingin sa aming likod. Sinundan ko ang kanyang tingin at nakita ko roon si Kim na nakatitig ng malamig sa amin. His eyes turned dark at para bang galit siya. Nakapamulsa siya at lapat na lapat ang kanyang mga labi. Problema nito. Lumingon naman ako kay Paco bago nilapitan si Kim. Kim, si Paco pala, kababata ko. Paco, ito si Kim, ang asawa ko. Kita ko ang gulat sa mga mata ni Paco. Maya't maya pa ay napangiti siya pero may kung ano sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa. Inilahad niya ang kanyang palad kay Kim. Paco pala pare, ang swerte mo kay Sophie. May nahimigan ako sa boses ni Paco pero hindi ko yun medyo pinagtuunan ng pansin. Tinanggap naman ni Kim ang kamay ni Paco. Kim, asawa ni Sophie. He said emphasizing the word asawa. Bumitaw naman sila sa isa't isa. Napalunok ako nang makita ang kanilang mga titigan. Anong meron? Sumabay ka na sa amin sa hapunan, Paco. Marami itong niluto kong tinolang manok dahil mataba ang manok na niluto ko. Ani mama at pumalakpak pa. Nauna na siyang magtungo sa kusina at sumunod naman kami. Nagulat pa ako nang may bisig na yumapos sa aking bewang. Sumikdo ang aking puso sa ginawa ni Kim at kiniliti ang aking tiyan. Napailing na lang ako.
Again, I need to remind myself that this is just an act. Nanlaki ang aking mga mata nang ipaghila ako ng upuan ni Kim. Kaagad naman siyang umupo sa tabi ko. Okay, that was a first. Anong pumasok sa isip niya at pinaghila niya ako ng upuan? For the show, again? Umupo naman sa tapat namin si Paco katabi si Chin. Nagsimula na kaming kumain at pinagsilbihan ko naman si Kim. I put rice on his plate. Kita ko ang pagngiti niya. Nagtanim pa siya ng halik sa aking sentido. Muntik ko nang mabitawan ng serving spoon. Shucks, pwede bang totohanin na lang ang lahat? Ayun o! Wika ni Papa na paniguradong nakita ang ginawa ni Kim. Kita ko ang ngisi sa kanyang mga labi. Natawa naman si Kim at hinagod ang aking likod habang pabalik ako sa aking upuan. Bigla akong kinalabutan sa kanyang ginawa. Nahigit ko ang aking hininga. Ang swerte talaga eh. Naiiling na ani ni Paco habang nagsasandok ng kanin. Ikaw Paco, may nahanap ka na ba sa Negros? Tanong ni Mama habang kumakain. Napatingin naman kami kay Paco. Meron na sana tite, kaso... He looked at me and smiled. Kita ko ang lungkot sa mga labi niya. Kasal na eh. May anak na nga, 2. Napalunok ako nang marinig ang kanyang sinabi. Lalo na nang makitang emosyon sa kanyang mga mata. Nagbaba ako ng tingin. Nung bata kami, alam ko kung kailan nagsisinungaling si Paco at sa puntong ito. Kampante ako na nagsisinungaling siya. Hindi ako ganun kamanhid upang hindi makuha ang ibig niyang ipahiwatig. I let out a sigh. Ang babaeng tinutukoy niya ay walang iba kundi ako. Hanggang ngayon laman pa rin ng aking isip ang sinabi ni Paco kanina. I know he lied about the part na may 2 anak na kasi ayaw niyang magmukhang obvious masyado. Napanguso ako habang hinuhugasan ng aming pinagkainan. Rinig ko ang kanilang tawanan rito at si Paco kanina pa nakauwi. Nahahalata ko talaga na sobrang kampante ni Kim sa aking pamilya. Napangiti ako dahil doon. Kumawala ang isang malalim na buntong hininga sa aking mga labi nang maalala ang pinag-usapan namin kanina sa terrace. He talked about our annulment. Seryoso ba talaga siya ron? Surely, it will benefit the both of us, right? Dapat hindi niya malaman ang nararamdaman ko sa kanya. He might take advantage of my love for him. Inalis ko sa aking isipan ang pag-uusap namin at saka naghugas ng kamay nang matapos na ako sa paghuhugas. I went upstairs to take a bath. Sa kwarto ko na lang ako maliligo. I brought my towel with me and entered the bathroom. I tied my hair into a messy bun and took my clothes off. Pinuno ko na ng tubig ang balde at saka kinuha ang tabo. I filled it with water and poured it on my shoulders. Half-bath lang gagawin ko dahil gabi na. Shucks! Malutong akong nagulat nang may mga bisig na yumakap sa aking bewang. Napatingin ako sa aking likod at ang nag-aapoy na mga mata ni Kim ang sumalubong sa akin. Katulad ko, wala na din siyang suot. Hindi ko ba nilakang pinto? Shucks! Huspa ko. He said huskily and kissed me. Umawang ang aking mga labi at napahawak sa kanyang ulo nung isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking liig. Napalunok ako nang maramdaman ang pag-iinit ng aking katawan. He's my childhood friend. Nauutal kong sagot. Napapikit ako nung maglandas ang kanyang mga labi sa aking punong tenga. Ramdam ko ang kanyang mainit na hininga na naging dahilan upang manayo ang aking balahibo sa batok. You were the one whom he referred to a while ago, am I right? Napasandal ako sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanyang tanong. Hindi ko nagustuhan. Someone likes you. Worst, it's your childhood friend. Ayoko. Akin ka lang. He stated before claiming my lips. Nabitawan ko ang tabo sa kanyang ginawa at rinig ko ang pagpasok nito sa balde. Lumayo siya sa akin. Bakasang inis sa kanyang mga mata. Napapikit ako dahil sa kanyang ginawa at mapait na napangiti. Mukhang ganito lang talaga ang lugar ko sa buhay niya. Nak, ingat kayo ha! Ani ni Papa at tiningnan pa ang aming mga maleta na para bang ayaw niyang umalis kami. But we already need to go back to the city. We have a lot of things to do. Niyakap ko ang aking mga magulang and Kim did the same. Tinapik pa ni Papa ang likod ni Kim. Basta nak, kahit ilan basta may lalaki. Ani nito, tumawa lang si Kim. Kumunot naman ang aking noo. Ano kaya ang ibig sabihin ni Papa? Lumayo naman sila sa isa't isa at kita kong tumingin si Kim sa akin. Niyaya niya akong lumabas. Tuluyan na kaming nagpaalam sa kanila bago pumasok sa sasakyan. Nang masigurong wala nang kulang,
pinaandar na ni Kim ang makina. Parang nagsilbi yung senyales na kailangan ko ng magising sa katotohanan. Umusbong ang kagustuhan ko na muling bumalik sa aming bahay nang pinatakbo na niya ang kotse. Ayoko pang umuwi, but we need to. I sighed and looked outside. Okay, it's time to go back to normal. Mapait akong napangiti. Panigurado, he will be back to being cold again. Kailangan ko nang ihanda ang aking sarili at patayin na ang loob ng pag-asa. Napatingin ako kay Kim nang marinig ang kanyang pag-ubo. Akala ko may sasabihin siya pero wala naman. I just shrugged it off and went back looking outside. Muli siyang umubo kaya kumunot ang aking noo. Inuubo yata ang loko. Ayan, karma niya yan sa pananakit niya sa akin. Sana magka-tonsil din siya at pausin ang hindi niya ako mabulyawan. Talagang pagtatawanan ko siya. Ha! Victory Sofia! Char lang. Iniling-iling ko ang aking ulo at pinakiramdaman si Kim. Hindi na siya umubo. Yun na yun, 2 paputok lang. Hindi na lang ako nagsalita at hinintay na makarating kami sa bahay. Naramdaman ko ang paghinto ng sasakyan kaya nagmulat ako ng mga mata. Laking gulat ko nang mapagtantong nasa tapat na kami ng aming bahay. Loko. Akala ko nasa Bohol pa kami. Ang speed naman. Hindi ko na malayan na nakarating na pala kami. Narinig ko ang pagsara ng kabilang pinto. Lumabas na si Kim. Sumunod naman ako sa kanya at kukunin ko na sana ang aking bag nang makitang bitbit na ito ni Kim at naglakad na siya papasok sa bahay. He opened the door using the main key and entered. Sinundan ko siya ng tingin. Kaagad niyang tinungang sofa at umupo roon. Ang kanyang mga daliri ay nakalagay sa kanyang sentido at marahan niyong hinihilot. What time is it, Sophie? Bakas sa kanyang boses ang pagod. Napatingin ako sa orasan. 9. Why? He groaned and shook his head. I snorted. Medyo loko rin. Hinayaan ko muna siyang magpahinga sa sala at saka dinala sa taas ang aming mga maleta. I began to unpack our clothes and put it back inside the cabinet. Napangiwi ako nang makitang may 5 pang safe doon na hindi naman nagamit. Back in Bohol, we did it only once. Hindi siya gumamit noon, but he was fast enough. I sighed. He really doesn't want to get me pregnant with his child. Okay lang. Sanay na ako sa katotohanan yun. Although there are times na ini-imagine ko kung ano ang magiging itsura ng mga anak namin. I imagine them playing hide and seek and watch movies early in the morning. I would bake them cookies and Kim would help me attending to their needs. I let out a sigh, isang kaganapang sobrang imposibleng mangyari. Nang matapos ako sa pagligpit ng aming mga kagamitan, bumaba na ako. I saw Kim working. Muli siyang umubo. May ubo yata si Loko. Sumingot-singot pa at mula rito, kita ko ang pamumula ng kanyang ilong. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng BioFlu at isang baso ng tubig. I went back to him and put it beside his laptop. Kita kong gumawi ang kanyang tingin doon. Inumin mo, baka lumalapay ang sakit mo. Huwag kang tatabi sa akin mamaya ha. Banta ko sa kanya. He just rolled his eyes heavenward and took the tablet. Kinuha niya yun at pinasok sa kanyang bibig bago ininom ang tubig. I will. Hahawaan kita nang magkasakit ka rin at hindi ka makakapasok bukas. Sad niya na ikinasimangot ko. Lokot talaga eh. Hahawaan niya ako tas pag ako nagkasakit, hindi niya ako aalagaan. Kung hindi ko lang talaga siya mahal, hindi ko siya bibigyan ng gamot. I said nothing and sat on the other side. Hindi naman siguro siya magrereklamo, di ba? Kung manonood ako. Kasalanan niya kung maiistorbo siya. Bakit dito pa siya gumawa gayong pwede naman sa kwarto namin? Duh. Lower the volume, Sophie. I can't concentrate. Ayan. Sarap lakasan ng volume at nang mabingi siya. Sinunod ko na lang ang kanyang sinabi upang wala ng gulo. Paminsan-minsan ay umuubo pa siya at sumisinghot-singhot. Oh, kawawa naman si Loko. Bakit kaya siya nagkasakit? Sa pagkakaalam ko, hindi naman umulan kagabi. Tumayo ako at pumunta sa kusina. I decided to make a ginger tea. Talagang naghiwa ako ng luya at saka pinakuluan. Mas mabuti na yung totoo talaga, kaysa sa mga powdered na marami ng preservatives and additional ingredients. Nang masigurong luto na iyon, nagsali na ako sa isang baso. Afterward, I gave it to him. Gumawi ang kanyang tingin doon bago bumaling sa aking mga mata. Inumin mo habang mainit pa. Maganda yan sa lalamunan. Wika ko. Hindi siya nagsalita at muling ibinalik ang kanyang tingin sa kanyang laptop. He got the glass of ginger tea and brought it to his mouth. Tumaas ang aking kilay. What? No thank you?
Napailing na lang ako bago bumalik sa aking kinauupuan. Don't tell me for show lang din yung pasasalamat niya sa akin nung nasa Bohol kami. Duh. Kapag si Kim namatay, paniguradong impyerno ang punta niya dahil sa mga pagpapanggap niya. I heard him groan, making me turn my attention to him. Kita kong napangiwi siya at saka ginalaw-galaw ang kanyang braso. Ano ba yan? Hindi ako makakonsentrate sa pinapanood ko. Pinili ko na lang na tumayo at pumunta sa kanyang likod. I started to give his shoulder a light squeeze. Kumunot ang aking noo nang maramdamang mainit ang kanyang katawan. Is he sick? Hahawakan ko na sana ang kanyang noo pero bago ko pa magawa yun, tinabig niya ang aking kamay ng malakas na para bang ayaw niyang magpahawak. Napangiwi ako. Just continue on giving me a massage. Saad niya pero baka sa kanyang boses na nahihirapan siya. He's sick. Mainit ka, Kim. I said as a matter of fact. Rinig kong tumawa siya. Nilalagnat siya pero nagawa pa rin magtrabaho. Of course, I'm hot. Napairap ako sa hangin nang marinig ang kayabangan sa kanyang boses. Sarap hampasin sa ulo. You know that's not what I meant. You're literally hot. Saad ko pa. You should be resting and not working. Baka lalala pang sakit mo. I went on pero umiling lang siya. Sinat lang to. Mawawala rin to mamaya. Kampanteng sabi niya. Ang tigas ng ulo. Di bahala siyang maghirap yan. Okay, sabi mo eh. Iniwan ko na siya at muling bumalik sa aking kinauupuan kanina. Ang tanging maririnig lang sa buong kabahayan ay ang pagtitipan niya sa laptop. Pati na rin ang tunog na nanggagaling sa TV. Umubos si Kim at suminghot. Napangiwi ako. Itunoon ko na lang ang aking atensyon sa aking pinapanood pero kahit anong gawin ko, wala akong maintindihan. Binabantayan ko si Kim sa gilid ng aking mga mata at ang kanyang mga kilos. Kumunot ang aking noo nang tumayo siya. Tiningnan ko siya nang mapansing naglakad siya papalapit sa akin. Nakatingin sa akin ang mga mapupungay niyang mga mata. Binundol ng sari-saring emosyon ng aking dibdib. Anong binabalak niyang gawin? I let out a gasp when he sat beside me. Mas lalo pa akong nagulat nung niyakap niya ako. At isunobsob ang kanyang mukha sa aking lieg. Naramdaman ko kung gaano siya kainit. I'm sick, Sophie. Parang bata niyang ani afterward. I felt him collapsed. Shucks, patay na ang loko. Inayos ko ang kanyang pagkakahiga sa sofa at saka nilagyan siya ng comforter na kinuha ko kanina. Sinuotan ko na rin siya ng medyas. Napatingin ako sa kanyang mukha. Halatang masama talaga ang pakiramdam niya at nanginginig siya kahit may comforter na. He's holding the comforter too tight. Ayan, sinat pala ha. Pangaral ko at saka kinuha ang bimpo na binabad ko sa tabo na may lamang pinagsamang tubig at alkohol. Pinatong ko iyon sa kanyang ulo nang matapos na ako sa pagpiga. Umungol lang si Kim sa aking sinabi. Ayan kasi, sobrang ma-pride. Kung nagpahinga lang siya kanina, di sana'y maayos ng pagkakahiga niya ngayon sa kama. I need to work. Ani niya pa takmang babangon nang pigilan ko siya. Sa namumungay na mga mata, binalingan niya ako ng tingin. I arched an eyebrow at him. No, I said with authority. He groaned and shook his head. You need to rest, Kim. I'll just tell Miss Flor na i-reschedule muna ang appointments mo, okay? Tumango naman siya nang marinig ang aking sinabi na ikinahinga ko ng maluwag. Pumunta ako sa itaas upang kunin ang mga gamot na kailangan kong ipainom sa kanya. Kailangan ko na ring magluto dahil malapit na mag-lunchtime. Habang pababa ako ng hagdan, iniisip ko kung ano ang pwede kong lutuin para kay Kim. Biglang pumasok sa isip ko ang mga nor soup na nakita ko sa cupboard. Yun na lang. Masarap din naman yun lalo na kapag mainit. Perfect para kay Kim na naghihingalo na. Char! Agad dumako ang aking paningin kay Kim na ngayon ay payapa nang natutulog. Gumawi ang aking tingin sa kanyang laptop na nakabukas. Kumunot ang aking noo. Should I take a look? Baka alam ko kung anong gagawin. Mukhang importante kasi. Isa pa, ako minsan ang gumagawa ng paperworks ni Sir Enzo kung sobrang loaded na talaga siya. Baka alam ko kung paanong gawin to kay Kim. Nilapag ko muna ang medicine kit sa mesa bago kinuha ang kanyang laptop. Nagtungo ako sa kabilang sofa at saka umupo. Malapit lang ang sakit dito kaya okay na okay. I placed the laptop on my lap and look what he did. Kita kong may keep notes siya sa widget. Nakalagay yon sa gilid ng kanyang laptop. Binasa ko naman yon. Get the monthly sales from FD. Schedule an appointment with the heads of the Batangas project tomorrow. Create the presentation needed for tomorrow's meeting.
Sign, revise the proposals and projects being proposed by the culinary department. At sa baba naman ito, nakalagay kung ano nang tapos niya sa kanyang to-do list. I sighed and looked at him. He's not in the condition to meet the heads tomorrow. Kinuha ko ang aking laptop at tinawagan si Miss Flor. Di pa man umabot ng 3 ring ay sinagot na niya ang tawag. I smiled. Hello, Mrs. Chavez? Muntik na akong mapangiwi. Hindi pa rin ako sanay na tawagin sa bagong pangalan ko. It sounds weird, knowing na hindi ako handa na mapalitan ang apelyido ko. I cleared my throat. Miss Flor, Kim and I can't work today. Nilagnat kasi si Kim and I have to take care of him. Pwede po bang paki-cancel na lang ang mga appointments niya ngayon at i-reschedule na lang ito by Monday next week? Pakikuha na rin po ang monthly sales from the finance department. Pakischedule na rin po ang appointments niya sa mga head ng Batangas project the day after po sa mga naunang appointments niya. I heard Miss Flor pressing keys on the other line as if taking note of what I said. I bit my lower lip. Yun lang po ba, ma'am? Tumango-tungo ako kahit alam kong hindi niya ako nakikita. Yes, miss. Pakisend na lang din po ang appointments niya ngayong araw para magawan ko ng letter. I'll send the mail merge later. Sad ko habang binubuksan ng MS Word sa laptop ni Kim. Ay, wag na ho ma'am. Ako na lang. Tapos ko na rin naman yung mga kailangan kong gawin kahapon kaya medyo maluwag-luwag yung oras ko. Natigilan ako nang marinig ang kanyang sinabi. Wow, fast and competent. Not to brag but just like me. Madali ko rin kasing matapos yung mga ipapagawa sa akin when it involves Word Office. Nang makabawi ako, sumilay ang ngiti sa mga labi ko. I breathed out a sigh of relief. Thank you, Miss Flor. Pasasalamat ko. You're welcome, ma'am. Alagaan niyo na lang po si Sir John. No need to worry. Bye, ma'am. And the line went off. Napatingin ako sa keep notes ni Kim. I checked the first and second box. Yung presentation na lang ang kailangan kong gawin. The proposals and projects made by the culinary department are probably in his office. Napanguso ako. Panigurado, it means a lot of paperworks. I suddenly want to get his paperworks and work the revisions. So that Kim will only have to sign. Mukhang pagod na talaga siya sa trabaho. Kahit kakasimula pa lang niya ngayong buwan, he's doing great at it. Gumawi ang aking tingin sa oras na nasa baba lang ng screen. Malapit nang mag-lunch time. I have to cook him some soup and let him take medicine. Then I'll start making the presentation. Sa isipang yun, agad akong tumayo at mabilis na ginawa ang nasa isip ko. I just cooked bacon for myself dahil madali lang naman lutuin. Nang maluto ko ng mga pagkain, tinakpan ko muna ang pagkain ko at saka kumuha ng kutsara. Nilagyan ko na rin ng tubig ang isang jar. I went back to Kim and put the bowl on the table. Nilapag ko rin ang jar na may lamang tubig. Tinapik ko ang kanyang pisngi. Napangiwi pa ako nang maramdaman kung gaano siya kainit. Kim, muli ko siyang tinapik. He groaned and opened his eyes a little. Kita kong kumunot ang kanyang noo. You need to eat. Lunchtime na, kain na para makainom ka na ng gamot. Umiling siya at bumalik lamang sa pagtulog. Napairap ako sa hangin. Ang tigas ng ulo. I sighed and stared at him. Ano kayang gagawin ko sa kanya? Muli ko siyang tinapik. Inis ko siyang binalingan ng tingin. Di niya ako madadala sa attitude niya. Kain na, madali lang to, nor soup. Kinuha ko ang bimpo sa kanyang noo at muli itong nilagay sa tabo na may lamang tubig. I help him sit at napahawak naman siya sa aking balikat upang manghingi ng suporta. Tumatama ang mainit niyang hininga sa aking pisngi. Nang makaupo na siya ng maayos, inayos ko ang kanyang comforter at kinuha ang bowl na may lamang sabaw. Hinipan ko muna ang mainit na sabaw at itinutok ang kutsara sa kanyang bibig. Kaagad naman niyang binuksan ang kanyang mga labi. Napapikit ang kanyang mga mata at napasandal ang kanyang ulo sa headrest. Sophie, he said in a weak voice. Napatingin naman ako sa kanya. Nanatili pa rin siyang nakapikit. I hummed sa response. Can you please tell Miss Flor? Natigil siya sa kanyang sasabihin nang bigla siyang naubo. Mabilis ko namang kinuha ang tubig at pinainom sa kanya. Ano kaya ang gusto niyang sabihin ko? Do you want me to tell her to schedule an appointment with the heads and get the monthly sales? Bumukas ang kanyang mga mata. He gave me a questioning look. As if asking me where I got those information. Bagamat nagtataka, tumango naman siya. I already did. Pinareskad ko na rin ang appointments mo ngayong araw. I told Miss Flor to set it on Monday and sa Tuesday yung meeting mo sa heads. I'll make the presentation after you eat. I-check mo na lang kung tama ba kapag nasa kondisyon ka na.
Sunod-sunod na sabi ko habang nakatingin sa soup. I blew it on again and brought it to his mouth. His lip opened. Ipapasok ko na sana ang kutsara nang bigla siyang magsalita. "Thank you, Sophie," he genuinely said. Napalunok ako nang maramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. I shook my head to clear my mind and nodded at him. Ramdam ko ang titig niya pero hindi ko yun pinansin. Habang pinapakain ko siya, nanatili lang siyang nakatitig sa akin na ikinailang ko lang. Bakit ba siya titig ng titig ha? May dumi ba sa mukha ko? Kainis naman, nakakailang. Napagdesisyonan kong salubungin ang kanyang tingin. My heart kicked. I gulped, trying to ignore my heart, now doing backflips. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Saad ko at muling binalik ang tingin sa sabaw. I didn't notice. My mind drifted to work. My spirit was at the top, and now, it dropped at the bottom of my stomach. From the top, make it drop. Yun naman pala eh. A tinge of disappointment speeded its way up my throat. May numuo na bikig sa aking lalamunan. I breathed out. Don't think about work for now, Kim. Kailangan mo magpahinga muna. Saad ko sa kanya at pinakain sa kanya ang huling kutsara ng sabaw. Pinainom ko naman siya ng tubig at saka gamot. Upo ka muna for 5 minutes. Huwag kang hihiga. Utos ko sa kanya. He just closed his eyes and nodded. Tahimik lang kami habang hinihintay na lumipas ang 5 minuto. Si Kim alam kong nakatulog na base sa payapa niyang hininga. Di na rin siya nanginginig. Hindi katulad kanina. Nakahinga ko ng maluwag. Mabuti naman. I touched his forehead. Mainit pa rin siya pero hindi na masyado. Sana naman gumaling na ang loko bukas. Tinulungan ko siyang humiga makalipas ang 5 minuto. Binalik ko na rin ang bimpo sa kanyang noo. I brought my food with me and sat in front of Kim's laptop. While eating, I did the presentation. Pasulyap-sulyap ako kay Kim na ngayon ay payapang natutulog. Napatingin ako sa aking ginagawa at saka sa file na alam kong pinagbabasehan ni Kim. Naka-open kasi ito sa Adobe Acrobat at tungkol sa Batangas project ang laman nun. Tiningnan ko kung ilan pa ang gagawin ko. 5 more topics to go. I wipe my lips after I'm done eating. Kaagad ko itong hinugasan upang hindi na lang gamin. Mahirap na kung papabayaan ko. Pagkatapos kong maghugas, bumalik na ako sa paggawa ng presentation. Napatingin ako kay Kim nung umungol siya. Kita kong pinaypayan niya ang kanyang sarili na para bang naiinitan. Shucks, kung kanina nilalamig siya, ngayon naman naiinitan. Tumayo ako upang kunin ang kanyang comforter at ibinaba ito. Aalis na sana ako nang bigla niyang hinila ang aking kamay at pinatabi ako sa kanya. Hindi ko na naitago ang singhap na kumawala sa aking labi. What the? Stay. He whispered in my ear and it sent shivers down my spine. He wrapped his arms around me. Nahigit ko ang aking hininga. So this is what it feels to be caged inside his arms? It feels good. So good.